Ang ating ebanghelyo ngayong araw, Martes, ika-4 ng Pebrero, ay nagmula kay San Marcos. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa, ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya ay lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang tinutugo. Hirap na siya sa sakit na iyon, at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus, at hinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niyang, nahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit ba ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo?" Subalit, lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro," sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." At hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao, maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nagiiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, siya'y natutulog lamang." Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata. At pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, "Talita kum," na ang ibig sabihin, "Ineng, bumangon ka." Noon di bumangon ang bata at lumakad, at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito ay 12 taong gulang na. Mahigpit na ipinagpili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, iniutos niyang bigyan ng makakain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faith food reflection ay mula kay Brother Arnold Aviles ng PDCC. Huwag mabagabag, ang Diyos ay awa at habag. Naalala ko ang isang estudyante ko sa kolehiyo na nagbahagi sa akin ng kanyang faith struggle sa buhay. Sabi niya, "Sir, may mga oras sa buhay ko na parang hindi talaga ako karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Nahihiya akong magsabi sa Diyos ng aking prayer intentions dahil feeling ko ay natakpan ng kahinaan ko ang awa at habag ng Diyos para sa akin. Parang sobrang layo ng mundo ko sa mundo ng Diyos." May 2 tauhan,
the woman and the synagogue official sa ating ebanghelyo ang nanggagaling sa dalawang magkaibang mundo, ngunit pinag-isa sa mundo ng Diyos na may habag at pagmamahal. Tingnan natin kung ano ang kaibahan ng dalawang karakter sa ating ebanghelyo. Una, ang babaeng may hemorrhage for 12 years was unnamed, samantalang ang lalaking tumawag kay Jesus ay may pangalan, si Jairo. Pangalawa, tahimik na lumapit kay Jesus ang babae, samantalang si Jairo ay isinapubliko ang kanyang kahilingan. Pangatlo, dahil sa kondisyon ng babae, siya ay itinuturing na outsider, samantalang si Jairo bilang isang opisyal sa sinagoga ay isang insider. Pang-apat, ang babae sa kawalan ng isang lalaki sa kanyang buhay ay maaaring ituring na mahirap sa lipunan, samantalang si Jairo na isang opisyal sa sinagoga ay maaaring isang mayamang tao. Panglima, ang pagpapagaling sa babae ay personal na hiniling niya, samantalang si Jairo ay humiling para sa pagpapagaling ng kanyang anak na babae. Parehong gumaling ang babaeng dinurugo at ang 12 taong gulang na babaeng anak ni Jairo. Nagpapatunay na magkaiba man ang mundo, estado natin sa lipunan o ang ating pinanggalingan, nananatili ang isang katotohanan. God reaches out to us, kaya huwag mapaghabag, ang Diyos ay awa at habag. Manalangin tayo. Lord, grant me the grace to believe in your love and mercy in all circumstances. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.